Hello everyone, welcome to this lecture of location strategies. So this lecture is under operations management. So you can find this lecture on our reference PDF. So you can find this lecture in our reference PDF. It is on slide 376. Okay? So, kung mayroon kayong hindi ganong naintindihan, pwede nyo balikan dito sa ating reference PDF. Okay, so let's start. So, for the agenda of this lecture, at the end of this lecture, you should first identify and explain 7 major factors that affect location decisions. Next is to apply factor rating method. So, ito mayroong computation. So, simple lang naman ang computation niyan. Next, complete allocation cost volume analysis graphically and mathematically. So, dito may application ng crossover point. Yung nagamit natin last time. Okay, sa ating lecture. Magagamit nyo rin dito yan. Then, next is, another computation is yung center of gravity method. So, madali lang yung mga yan. Understand the difference between service and industrial sector location analysis. Ayan, kasi kung kayo ay mapupunta sa isang service industry, iba yung may kaibahan, okay? Yung location strategy na ginagamit nila sa manufacturing industry. Okay? So, unahin natin yung strategic importance ng location. Bakit ba mahalagang pag-aaralan muna natin yung mga strategies under ng location selection. So, as part of our task as operations manager, diba, ang last natin na lecture is about creation of goods and services. Yan, once makapag-create na tayo ng goods and services, yung sumunod natin na lecture is nakapili na tayo ng process strategy na ating gagamitin. Okay, it's part of the planning of the operations managers. And yung sumunod yung layout kung paano natin ilalagay or ipuput into production floor area yung mga machines, equipments, mga tao, and other resources ng company. So dito sa location strategies, paano naman natin ilolocate or saan natin ilalagay yung mga facilities ng company. Okay? So, let's start with the strategic importance of location. So, bakit ba mahalagang location? Kasi ang location ay may major impact sa overall risk and profit ng isang company. Ayan, kapag yung isang location is malapit doon sa mga kakompetensya niya, o malaki yung risk na siya ay matatalo ng mga kakompetensya niya. Ngayon, pag malayo naman doon sa urban area, mas mababa yung magiging profit kasi mas konti lang yung tao. Okay, kaya mahalaga din na malaman natin yung importance ng location. The next, transportation cost alone can total as much as, imagine this, 25% ng product selling price is mula doon sa transportation. Ngayon, kung makakapili tayo ng pinakamagandang location as operations managers, mapapababa natin yung cost na naiambag ng location doon sa magiging presyo ng product. Next, when all costs are considered, location may alter total operating expenses as much as 50%. So, imagine that, no? So, napakalaki ng impact ng location strategy sa magiging cost ng operation for up to 50% ng cost or expenses. The next, companies make location decisions relatively infrequently, hindi daw kadalasang ginagawa. Usually because demand has outgrown the current plant's capacity or because of changes in labor productivity, exchange rates, cost, or local attitudes. Ayan, so napakadaming dahilan bakit hindi laging nasasalang-alang ang location strategy. Karaniwan kasi sinasabi ng mga managers na hindi na natin kailangan pang pagplanuhan yan, given na yan, na mabenta yan dito sa lugar na yan. Okay, kumbaga na-overlook nila yung mahalagang factors under ng location strategies.
Dahil nga dun sa mga nabanggit dito. Ayan, akala nila na established na yung magiging demand dun sa lugar na yon, yung pala, mayroon pa palang mas magandang location kaysa dun sa napili nilang location. So, as operations manager, dapat hindi natin ma-overlook ang mga factors under ng location strategies. The next, companies may also relocate their manufacturing or service facilities because of shifts in demographics and customer demand. Ayan. So, dito, mas malaki pa yung gastos ng company kapag nilipat or shift yung mga, mga facilities sa isang location to another. Kaya mahalaga sa una pa lang is mapag-aralan na, okay, ng managers kung saan ba yung best location for the company. Okay? So, yun yung strategic importance ng location kasi napakalaki ng impact niya sa cost, production cost, or operation cost ng company. Ngayon, may mga options tayo. So, una is to expand an existing facility instead of moving. Ayan. So, pag-aaralan muna yan kung saan ba mas makakatipid yung company. Okay? Then next, maintaining current sites while adding another facility elsewhere. Ayan, so ito, dati ginawa ito nung company na pinasukan ko, no? So, napakadami nilang branches. Okay, pero nandun pa rin yung pinaka-mother company nila, yung mother branch, yun yung pinakaunang branch nila. Okay, na sumusuporta sa iba't ibang branches. Then next, closing the existing facility and moving to another location. Ayan, kung wala na talagang benta or mababa na yung demand, tumaas na yung cost doon sa location, pwede nang lumipat. Okay? Kasi ito plan na rin sa mga expenses. Okay? Para mabawasan na rin yung expenses in the future. Makatipid yung company. The next, for industrial locations decisions, the location strategy is usually minimizing cost. So, yan naman yung kadalasan, no? Mapababa yung cost, transportation cost. Okay? Then, for retail and professional service organizations, the strategy focuses on maximizing revenues. Ayan. Kasi yan yung mga merong specialization na industry. Okay, dapat yung location ng kanilang firm or company is malapit doon sa mga customers. Then, the next, for warehouse location strategy. Kung mapupunta kayo sa warehouse, it may be driven by a combination of cost and speed of delivery. Ayan, kasi may cost din naman yung mga iniimbak natin ng mga materials or finished goods sa warehouse. Okay, may taong magbabantay niyan, may bayad sa kuryente, may bayad sa upa, di ba? And of course, dapat mas madali silang ma-deliver doon sa pinaka-market. Kaya combination ng cost and speed of delivery. Ayan. So, yun yung mga options kung saan man tayo mapupunta as industrial engineers na industry for industrial location, retail, okay, or warehouse. Then next, sabi dito, the objective of location strategy is to maximize the benefit of location to the firm. Okay, kung ano man yung pinakamataas na benefit, okay, kung ano man yung location na makakapagbibigay ng pinakamataas na benefit sa company, yun yung ating pipiliin. So, dito may term na innovation focus. Okay, so as industrial engineers, kailangan tayo yung continuous improvement bringers ng isang company. Okay, so we should be more inclined to innovations. The overall competitiveness and innovation are affected by, una, the presence of high quality and specialized inputs such as scientific and technical talent. Ayan, kung saang lugar mas abundant, okay, or mas mapapalapit yung company natin dito sa mga mas mataas na uri ng teknolohiya, okay, or scientific information is mas mainam. Karaniwan yan dyan sa mga metropolis, okay, mga main offices ng isang company. Then, an environment that encourages investment and intense local rivalry. So, maganda rin kasi na mayroong competition para magkakaroon ng motivation yung company nyo na laging pantayan or angatan pa yung ka-kompetensya ninyong company. Kaya nga mapapansin nyo sa mga metropolis, di ba, yung mga high-rise buildings, for example, sa Taguig or Makati, tabi-tabi dun yung mga main offices ng iba't ibang company. The next, pressure and insight gained from a sophisticated local market.
Ayan, kasi may mga brands kasi, no? So nasaan bang level o ano bang level ng brand ng product ninyo, ng company ninyo? Syempre gusto natin na nandun tayo sa pinakamataas or next doon sa pinakamataas. The next, local presence of related and supporting industries. So, andyan na yung mga suppliers ninyo. Kailangan malapit lang sa office ninyo yung mga suppliers ninyo para kung may kailangan, okay, magkaroon ng problema, madaling makipag-communicate sa kanila. Okay? Next is, ito yung mga factors na nakaka-apekto sa location decisions na ginagawa natin. Okay? So, yung una, yung key success factors. Okay, it is within the, for example, within the country decision, no? Una yung political risk. Ayan, pagdating kasi sa government, okay, maraming binibigyan ng favor na industry. Okay, so especially yung mga industries na nakakasuporta sa mga programa ng government. Okay, so i-background check natin yung programs ng company natin kung sumusuporta ba sa mga programa ng government. Kasi mas mataas yung success factor kapag nakasuporta tayo sa programa ng government. For example, yung mga municipal governments, di ba? Ang mga programa niyan ay halimbawa yung mga environmental programs katulad ng pagre-recycle, 'di ba? Mapapansin ninyo sa ating komunidad, wala na yung mga plastic na hindi agad na di-deteriorate. Okay? Kasi nga yun yung policy ng government, local government. Kaya kailangan is ma-incorporate din natin 'yon sa ating decisions. Okay? Halimbawa, may isang lugar na kung saan mahigpit yung pagpapatupad nila sa packaging, o pwedeng huwag natin yun number one choice, okay, for the location. So ganon. Cultural and economic issues. Ayan, syempre, yung mga customers natin, kung paano ba nila tatanggapin yung product or service, kailangan natin i-background check. Ayan, pati yung mga pagsusuplayan natin ng markets, yung mga tao na i-hire natin, marami ba dong edukado, marami ba dong trained individual sa lugar na yon? Okay, malapit ba dun yung nagsusupply sa atin ng materyales? Okay, yung palitan ba dun ng pera? For example, yung company natin is umaangkat pa nung raw material sa ibang bansa, yung palitan ba dun is mababa ba o malaki? Okay? So ganon. Sumunod sa region community decisions. Corporate desires. So depende na yan sa may-ari ng company or upper management, yung CEO, kung saan ba yung gusto nilang expansion ng company, kung saan lang ba sila nakatutok. Okay? So, dyan nakabase dapat yung ating location factor decision. The next, attractiveness of region. Ayan. So, ito may kinalaman to dun nga sa political kasi may patungkol dun sa taxes na rin nila sa nauna, no? Kasi may mga regions kasi na mahihigpit, no? Pagdating dun sa pamumuhunan. Kaya, dapat iba-background check din natin. Labor availability. Ayan. Same lang kanina, cost and availability of utilities. May mga lugar kasi, mga bundok, no, wala pang kuryente, wala pang tubig. Titingnan din natin yan. Ayan, same lang itong mga nasa baba. Okay? Ayan, may mga lugar kasi na mahal. Okay, yung cost ng lupa, kahit sabihin probinsya, mahal pa rin, no? So, titingnan natin kung magkano ba yung lupa kapag binili or inupahan ng company. Then, ito naman ang sa site decision, yung laki nung magiging planta nyo. Okay, at magkano yung uukuling gastos. Siyempre, nakaagat na yan dito sa mga naunang key success factors. Okay, and yung mga ways of transportation. Dapat malapit dyan sa mga sakay ng bus, o kaya malapit dun sa main road. Okay, and may proper drainage yung lugar na yon. Ayan. Okay, and maraming tao. So, yan yung mga key success factors na dapat nating isaalang-alang. Okay, in reference doon sa sakop ng ating magiging decision. Kung country decision, regional, or doon sa magiging site natin. Okay? Next, may nakaka-apekto rin. Malabas na nakaka-apekto sa location decision, which is yung globalization. So, alam naman natin ito. Elementary pa, naturo na sa atin na ang globalization ay nakaka-apekto sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Kaya dapat nating isaalang-alang sa lahat ng ating maging decision, lalong-lalo na sa transportation or location strategies. So, yung una yung market economics. So, diyan nanggaling yung globalization. Okay? Kasi nga, open trade na ngayon sa isang bansa patungo sa iba pang bansa.
Okay, kaya yung market economics nagkakaroon diyan ng favorable decision, for example, sa mga western country o yung mga first world country na mag-invest sa mga third world country katulad ng Pilipinas kasi mas mura nga naman yung mga bayad sa resources. Okay? Next is better international communication. Ayan, yung mga kaalyado nating bansa, no, nagbibigay ng kabawasan doon sa magiging singil nila sa kung anumang resources na ating hingiin. For example, kung doon natin gustong maglagay ng ating planta or factory. The next is more rapid, reliable travel and shipping. Ayan, ngayon, usong-uso na yung ordering through the internet. Ayan, so napapabilis na niya yung pagdi-deliver ng mga products, okay, or materials sa isang company or sa mga customers. The next is ease of capital flow between countries. Ayan. Kumbaga, open yung palitan ng dolyar sa piso. May iba kasing currencies na hindi ganun ka-open. Okay, so titingnan natin. Mamaya maglagay tayo sa isang bansa na mahirap palang magpalit, no, ng currency natin. So, tingnan natin. Mag-ingat tayo doon. Then, large differences in labor cost. Ay, nabanggit ko kanina. Mas mura nga naman. Kaya nag-i-import yung ibang bansa ng mga tinatawag na remote employees, yung mga virtual assistant. Okay? Through online lang kasi mas mura yun. Kung mag-hire pa sila nung manpower dun sa bansa nila. So, dito, may tinatawag na labor cost per unit. So, is sometimes called as labor content of the product. Okay? It is quantifiable as the labor that is being used or being utilized to make a product. So, ang formula niya is labor cost per unit is equal to labor cost per day divided by production units per day. Okay, kung ano man yung expenses that day, kung i-divide lang kung ilang product or unit of product yung nagawa. Okay, so yung labor cost per unit. Okay, so dito, sometimes firms can take advantage of particularly favorable exchange rate. Ayan, by relocating or exporting to or import from our foreign country. Ayan, halimbawa, mas mababa yung palitan ng dolyar. Okay, so pwede damihan yung kukunin, okay, na materyales. Okay, kasi mas mura. Okay, so kabaligtaran naman kapag mataas yung sa dolyar. Next, sa cost. Kailangan din natin ma-consider to. Ito nga yung pangunahing kailangan ma-consider pagdating sa location strategy. Okay, sa cost, may tinatawag na tangible cost. So, ito yung readily identifiable cost that can be measured with some precision. So, anong example niyan? Yung mga raw materials. Okay, mga nahawakan, kaya nga tangible cost eh. Okay, mga materials para sa buildings na gagawin natin. Okay, mga construction materials. And may intangible cost naman. Ito yung category of location cost that cannot be easily quantified. Anong example? Such as quality of life and government. Ayan. Kung ano yung culture doon sa lugar na yun. It is intangible cost. Nakaka-apekto yan doon sa magiging future operation ng company. Kaya titingnan din natin yan. Next is political risk, values, and culture. So management may find political attitudes to be influenced by their own leadership. Ayan. Kaya nga madalas 'di ba, yung mga hinahire na mga upper managers, pinakamataas is mula doon sa ibang lugar. Bakit? Kasi nagkakaroon ng impluwensya kapag mula doon sa lugar na yun yung hinar nila pinakamataas, nagbibigay ng favor sa mga taga doon. Okay, napansin niyo mula sa ibang lugar yung hinahire na pinakamataas. So yan yung sinasabi niya nung una. Worker values may also differ from country to country, region to region, and small town to city. Yan, given na yan. Iba-ibang kultura, no? Kung kayo man ay mag-i-import ng mga consultants from other countries, isahan nyo na iba yung culture nila. Ayaw nila nang nalilate, di ba? Dapat walang Filipino time. Then one of the greatest challenges in a global operations decisions is dealing with another country's culture. Okay? So, napakahirap na may pag-deal sa iba't ibang kultura. Kailangan we are well-versed and well-aware with their cultures para mas may communicate tayo sa kanila or transact ng maayos. Next is proximity to market. Ayan, ito yung sumunod. Pagtapos ng cost, yung kung paano ba ma-access ng company nyo yung market o yung pagsusuplayan ninyo ng product or service. So, is found by many service organizations as the primary location factor. Pagdating sa service industry, yan yung pinaka number 1, hindi cost, no? Ang number 1 lang. Number 1 ay proximity to market.
Okay? Kasi mas maraming customer na naglalakad, dumadaan doon, mas malaki yung chance na magkakaroon sila ng kita. So, firms locate near their raw materials and suppliers. Yung mga manufacturing company naman, syempre gusto nila yung malapit doon sa nagsusupply sa kanila. So, dahil sa perishability, ayan, yung mga ingredients na nabubulok, no? Mabilis masira. Transportation cost, ayan, yung hindi na kailangan pa ng mahabang takbuhan ng sasakyan. Kaya nga, alam nyo ba yung mga industrial locations kung saan magkakapit-bahay lang yung mga planta? Malamang nandoon na rin sa mga yun yung mga suppliers ng isang company. Nagsusupplyan na yun sa isa't isa. Bulk, ayan, kasi maramihan talaga bumili yung mga manufacturing company. Kaya dapat lumapit sila sa mga suppliers na kayang magbigay ng maramihan. Ayan, ito yung nabanggit ko kanina, no, yung example natin. So, under pala siya ng clustering, yung industrial location, kung saan napakadaming factory sa isang location. Tawag dyan industrial village. So, yan yung location of competing companies na malapit sa isa't isa, kung saan nakakapagbigay sila ng iba't ibang resources sa kada isa. Okay? So, pwede natin isa-lang-alang yan. The next is methods of evaluating location alternatives. So, ito na may computation. No? Paano ba tayo nag-evaluate ng mga location na yan? Una, yung factor rating. Okay? So, dito, ang number one natin na objective or ang number one mode of this decision is yung objectivity. Kung ano man yung mga criteria na priority ng company. Okay? So, ito yung 6 steps niya. Una, we shall develop a list of relevant factors. So, yan na nga yung mga manggagaling sa company. Depende sa kanila yung kung ano yung kanilang priority. Then, assign a weight to each factor. O, depende na rin doon sa kanilang importance para sa company. Then, magde-develop lang tayo ng scale factor. Halimbawa, 1 to 10 kasi i-score natin yung kada kategory na yon. Siyempre tayo yung may alam doon sa capability ng isang lugar pagdating para masatisfy yung mga categories na yun, tayo yung magi-score niyan. Then next, have management score each location. Ayan, mga managers, mga experts sa field, sila yung mag-score niyan. O tayo, kung maging expert tayo sa field ng isang industry, tayo yung magi-score. Then multiply the score by weight. So, multiply lang natin doon sa mga weightages. Then, make a recommendation based on the maximum point. Ayan. So, maximum yung ating pipiliin kasi by standard practice, puro positive yung mga criteria dito. Okay? So, ito yung example, factor rating method for an expanding theme park. Ayan, yung 5 plugs over Florida, a US chain of 10 family-oriented theme parks. So, isang park siya, no? Gusto niyang mag-expand overseas, okay, by opening its first park sa Europe. So, gusto niya, mamimili siya between France and Denmark. Okay, so pinakita na dito sa table yung given and computation. So, itong nasa unang column, yan yung mga priority ng company para mag-success sila. Okay? And mapapansin nyo, mayroon silang weightages. Okay? And yung weightages nila, sabi ko nga, manggagaling yan sa company kung gaano kahalaga sa company yung kada key success factor. Okay? Ang mahalaga lang dyan is equal sa 1. Okay? Pag tinotal yung mga weightages na yan. Then, ito yung pag-i-score. Halimbawa, ang ginawa is up to 100. So, i-scorean yung France and Denmark. Kung gaano ba nila nasasatisfy yung kada factor dito. Okay? Siyempre, ang mag-i-score niyan is yung mga experts sa field. Okay? Then, i-multiply lang yung mga weightages dito sa mga scores para sa France and Denmark. Then, total lang. And ang pipiliin is yung pinakamataas. So, mas malaki yung sa France, 70.35 kumpara sa 68 ng Denmark. Okay? So, yan yung isang method para makapag-evaluate ng alternative site locations. Okay? Siyempre, yung France yung preferable dyan. Okay? So, simple lang siya, di ba? Next is yung location cost volume analysis. Okay, ito yung method used to make economic comparison of location alternatives. Okay, pag sinabi kasing economic, andito na yung cost tsaka volume niya ng mga material, mga resources ng company. Then determine the fixed and variable cost for each location. So yan yung first step, okay, para magawa itong method na ito. Then next is plot the cost for each location. So para tayo ditong mag-graph. Then, select the location that has the lowest cost for the expected production volume. Mas mababa naman yung ating pipiliin kumpara dun sa kanina na mas mataas. Kasi ang pinag-uusapan natin is yung cost. Mas gusto natin yung mababa na cost.
So, ito yung given na problem, location cost volume analysis for parts manufacturer. So, yung Ismail Mohabbi, owner of European ignition manufacturer, needs to expand his capacity. So, yung kinoconsider niya tatlo na location, yung Athens, Brussels, and Lisbon. Okay, para sa bagong planta nila. And, siyempre gusto nila yung mas makakatipid sila or most economical, meaning, mas mapapababa yung cost nila. So, ito kasi yung gagawin nila, 2,000 units per year yung volume nila. Okay? So, paano ginawa dito? So, ang ginawa dito, class, kinumpute lang, yung parang ginawa natin dun sa yung ginawa natin sa crossover point. Ayan, pansin nyo, nag-crossover point dun. Crossover point din. So, paano ginawa? Halimbawa, sa Athens. Okay? Sa Athens, kukunin natin yung total cost. So, di ba yung sa total cost, ang una dyan na i-consider is yung fixed cost. Yan, 30K yung fixed cost sa Athens plus yung kanyang variable cost na 75. Siyempre, pag sinabing variable, i-multiply dito sa given na volume na gagawin. Okay? And paano siya green up? Halimbawa, sa Athens, saan ba dito yung Athens? Yan, kaya yung kulay sky blue dyan, or green-blue, or blue-green na linya, nakatutok dito sa 30,000 kasi yan yung kanyang fixed cost. And paano nakuha tong tuldok dito, dot. So yan yung total cost niya, yung 180. Kaya pansin nyo, katapat ng 180. Okay? Nuggets? So ganun din ginawa dito sa Brussels and Lisbon. Ngayon, kailangan din natin malaman kasi yung crossover point. Ayun, kaya mapapansin nyo. Ayun, Athens lowest cost, meron kang mga bracketing dyan sa baba. Kasi pag ginawa natin yung crossover point, halimbawa, between the Athens and Brussels, ito alam nyo na, di ba? Last time na ginawa natin, nakuha natin ay 1,000. Okay? Ibig sabihin, sa 1,000 na yan, hanggang yung pinaka-ceiling ng Athens. Okay? Yan, dyan yung kumbaga nandyan sa pagitan ng 0 to 1,000, yung pinaka-mababa na magbibigay ng cost yung Athens. Okay, bakit? Kasi pansinin niyo, di ba? Yung nasa left side dito is yung Athens. And makikita ninyo na mas mababa yung kanyang fixed cost. Pero syempre, mas mataas yung variable cost. Okay? Kaya nga, kailangan mas mababa. Okay? Mas mababa yung kanyang mapuproduce. Yan yung pinaka-ceiling niya, yung 1,000. Okay na gets? O sa sumunod na crossover point, dun sa dalawa naman, Brussels and Lisbon. Okay? Paano malalaman na nasa gitna yung Brussels? So, simple lang. Syempre, ano ba yung mas mataas na fixed cost? Ano ba yung mas mababa na variable cost? So, sa pagitan ng Brussels and Lisbon, mas mababa yung fixed cost niya. Okay? At mas mataas yung variable cost. So, malamang nandito siya sa may gitna. Mas yung yung Lisbon naman yung nandito sa kanan. Okay? So, ganun yung ruling nun, no? Yan. Dahil 2,500 yan, nasa pagitan ng 1,000, tas 2,500 yung Brussels. So, ganun class. Kung ano man yung volume na gagawin ng company, ito yung mga locations na preferable, na magbibigay sa kanila ng lowest cost. Okay? So, sabi dito, yan, sensitive ito sa input. Okay? For example, kung ang volume is less than 1,000, Athens nga naman yung pipiliin. Para naman sa volume greater than 2,500, Lisbon ang pipiliin. Pero sa problem na to, anong pipiliin class? Yung Brussels. Kasi sabi dito sa problem, 2,000 units per year yung gagawin nila, di ba? O nasa loob siya ng Brussels. Kaya Brussels yung pipiliin. Okay? O next, itong center of gravity method. So ito, simple lang siya class. Okay? Hanapin lang natin yung pinaka-sentro. Okay, sentro ng lahat ng given na locations. So, punta na tayo dito sa problem. Okay, so yung center of gravity, Queen's Discount Department Stores, a chain of 4 large target type outlets, has store location in Chicago, Pittsburgh, New York, and Atlanta. Ito yung mga store locations nila. Ito naman yung mga volume na siniship nila. Okay, so anong gagawin dito sa center of gravity? Ayan, so una, class, given naman lagi sa problem tong table na yan, yung mga locations and yung mga volumes nila, okay, na tinatransport. Then, kailangan malaman din or given din dapat sa problem yung coordinate, okay? Coordinate ng kada location. Halimbawa, yung Chicago, 30, tapos 120, yung X and Y nila, okay, sa mapa. Given dapat yan, class. Kasi dito sa solution, ang gagawin, yan, sa una, yung mga X, o yung mga first coordinate, nung kada location, i-multiply lang natin doon sa mga volume nila. Okay? Then, ipagpa-plus natin sila lahat. Then, over kung yung sum ng mga volumes. Okay? So, yun yung magiging x-coordinate
nung desired location natin. Sa sumunod, yung mga y coordinates naman, okay, nung kada location, multiply din natin siya dun sa mga volumes. Then divide din natin yung sum nila doon sa total ng volumes para makuha natin yung y coordinate. Kaya napansin nyo class, yung 66.7, okay, na coordinate, tsaka yung y coordinate na 93.3, yun yung next na, yun yung pinaka-ideal na location. Sabi dito sa problem, yun daw ay malapit sa Columbus, Ohio. Okay, na-determine nila dun sa mapa nila. Okay, so ganun lang kasimple yung center of gravity. Kailangan, given naman lagi yan, yung mga volumes na siniship and yung mga coordinates. Mumultiply lang natin yung mga x, okay? Tapos kailangan alam niyo yung formula na yan, tapos yung sa y, para makuha natin yung ideal location. Yung pinaka-center, kaya nga tinawag na center of gravity, center ng lahat ng sinusuplayan, okay, na location. Okay? Next is transportation model. So ito, pag sala na to sa operations research na siya class, hindi na tayo magbibigay ng example dito, doon yun na siya mapag-aaralan. So ito ay nakapag-determine ng best pattern of shipments from several points of supply to several points of demand to minimize total production and transportation cost. Okay? So kaya nga pinag-aaralan natin to sa operations research kasi napakabisang pamamaraan ito para makuha natin yung best location na pipiliin ng company. Next is service location strategy. So, ano ba yung kaibahan kapag service industry? So, first, nakaugat siya dito sa mga major determinants ng volume and revenue ng isang service firm. Una, yung purchasing power and customer drawing area. Yan. Kasi nakaugat, di ba sabi ko kanina, number 1 nila na consideration is yung proximity sa market or dun sa mga customers nila. Mas maraming tao na dumadaan sa lugar, mas malaking chance na sila ay kikita. The next is service and image compatibility with demographics of customer drawing area. Ayan, kung nababagay ba doon sa lugar yung kanilang business. Okay? For example, tag-init. Siyempre, mga businesses na pang tag-init. O kaya, maraming Muslims sa lugar na yon. O yung mga businesses na hindi, anti-Muslims. Okay? So, ganong class. The next is competition in the area. Ayan, titingnan din kung unique ba yung service na ino-offer nila o hindi. Minsan, madalas, may mga katabi silang services na para kumbaga, one stop na lang. Hindi na sila hahanapin pa ng customer. The next is quality of competition. Ayan, kung healthy ba yung competition, no? Nagkakasundo ba? Mayroon bang organization yung lugar na yun pagdating sa mga businesses? Kasi kung hindi, magkakanya-kanya ng presyo. The next is the uniqueness of the firms and competitors' location. Ayan, yung uniqueness nga, no? Kung sila ba ay nasa pinakabungad, sa kanto, o nandun, sasadyain pa, okay? Kailangan na ma-consider natin yan. Siyempre, gusto natin yung easy access para sa customers. Then, physical qualities of facilities and neighboring businesses. Ayan. Kung maganda ba yung facilities, kaya nga halimbawa sa SM malls, 'di ba? Maraming nagbi-business doon kasi maganda yung facility nila. Maanyaya yung mga customers na pumasok. Okay, doon sa pinaka building. The next is operating policies of the firm. Ayan, kung ano ba yung kanilang sinusunod na polisiya? 8 to 5 lang ba sila or overnight, 24 hours ba sila? Syempre nakadepende na 'yun sa halimbawa may curfew ba yung lugar na 'yon? O wag kayo doon kung 24 hours yung operation ng company nyo. Okay? Then quality of management. Ayan, pag sinabing quality of management is kung tama ba yung decision na ginagawa ng mga upper management. O baka pinili lang nila yung location na yun kasi malapit sa kanila para mabilis yung pagpasok nila, malapit sa bahay nila. No? So, mali yun. Next, itong table pinag-compare lang, okay, yung mga location strategies ng service industry, okay, retail or professional industry doon sa manufacturing or goods producing. Halimbawa, yung volume. Pagdating sa volume, revenue, ang priority ng location strategy sa service is drawing area, purchasing power, maraming tao, and may mga kakayanan bumili yung mga tao. Okay? At nandun na rin yung iba't ibang kompetensya. Okay? Na mga businesses. Pagdating naman dito sa goods producing, nakafocus siya sa pagpapababa ng expenses. Okay? Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng raw material sa kanila dapat mabilis para hindi mahal yung singil sa kanila. Okay? Mura lang yung mga shipment cost
pati na rin yung bayad sa kuryente, tubig, mas mura. So, ganong class. Nakafocus yung service retail professional doon sa pagkakakitaan nila. Yung agaran nakikita. Yung goods producing companies naman, doon sa cost naman. More on long term naman sila. Mapababa yung cost or expenses ng kanilang operation. Okay? So, yan. May mga techniques. Sabi dyan, no, pag sa service daw, regression model, o yung stat ninyo, or yung doon sa ating demand forecasting, di ba? Factor rating method, nabanggit natin kanina. O sa techniques dito sa goods producing naman, transportation method, yung OR, okay? Factor rating method din, tsaka yung nabanggit natin kanina ng location cost volume analysis, and yung nagawa yung crossover charts. Okay, then ito yung mga assumptions. So, pagdating sa service, ang assumption niya is, location is a major determinant of revenue. Pag dito naman sa goods, location is a major determinant of cost. Mas mababa yung cost, mas gusto ng mga goods producing company. Samantalang sa service, mas mataas yung chance na magkakaroon ng customer interaction, mas gusto nila, mas malaki yung chance na makakabenta. Okay? Next, may tinatawag tayong Geographic Information System. So, ano ito? So, ito ay computer system class. Okay, kada company, meron silang kanya-kanya nito, no? Na software, binibili ito class. So, ito kasing mga software na to is merong census. Ibig sabihin, nandun na kung nakikita na sa software kung ilan ba yung tao or population sa lugar na iyon. Okay? And yan, nandiyan na lahat ng information tungkol sa lugar. And mapa na rin ng kada street. Okay? And nakalagay sa US, no? Kasi syempre, US ang may unang nakagawa ng software na yan. Pero syempre, meron na rin nabibili niyan dito sa atin. Pati na lang kung available ba din yung kuryente, tubig, o yung mga gas lines. Okay, yung mga bodies of water, bodies of land. Okay, available ba? Makikita lahat dyan sa software na yan. And yung lahat ng modes of transportation and other facilities. Ayan, ito yung example niya, class, no? Geographic Information System. Okay, ginagamit ng variety of firms. Katulad ng Darden Restaurants, siyempre sa ibang bansa yan, sa US, to identify target markets by income, ethnicity, product usage, age. Napakadami nilang factors na pwedeng ma-consider dito sa software na ito. Okay? Sabi dito, data from Mafinfo helps with competitive analysis for a retailer. Ayan, sabihin ng Mafinfo, yan yung source dito sa software na iyan. Okay, 3 concentric blue rings, each representing various mile radii. Ayan yung blue rings na yan, no? Ibig sabihin, yan yung mga pinaka-perimeter, okay, ng location na pwede nilang mailagay kung saan nila, ano yung pipiliin nila. Okay? Kumbaga, nilalagyan nila ng location dun sa mapa kung nasaan ba yung mga kakompetensya nila. Ibig sabihin ng mga heavy red lines indicates drive time to the firm's own central store. Ibig sabihin, yan yung kukulin na oras ng mga sasakyan, okay? Kapag nag-travel pa sila papunta doon sa central store. Okay? So, yan class, yan ay isang software. Okay, thank you. Kung may tanong kayo, kayong mahihiyang magtanong, no? So, see you next meeting natin. Goodbye and God bless.